Sa hinaharap, ang mga tao ay hindi na lumalabas at sa halip ay nagpapadala na lang ng mga android na tinatawag na mga surrogates upang gawin ang kanilang pang-araw-araw na gawain. Kinokontrol ng mga tao ang kanilang mga surrogates mula sa ginhawa ng kanilang mga tahanan sa pamamagitan ng paggamit ng mga espesyal na upuan na nagkokonekta sa kanila sa mga android sa pamamagitan ng mga neuropathic signal. Kung ang surrogate ay napinsala, ang tao ay hindi nakakaramdam ng anumang sakit ngunit nararanasan nila ang lahat ng kasiyahan na ginagawa ng mga ito. Nagbibigay daan ito sa mga tao na gawin ng kanilang mga surrogate ang lahat ng uri ng nakakatuwang mga bagay. Maaari din nilang piliin ang kanilang itsura kaya ngayon ang lahat ay mukhang bata at magaganda ang nakikita sa mga lansangan. Mabilis na bumaba ang krimen at sakit at nawala ang galit ng lipunan gayunpaman, ang isang grupo ng mga tao na tinatawag na Dreads ay iniisip na ang mga surrogates ay nabubuhay sa isang kasinungalingan kaya nagpoproteste sila para dito at naninirahan sa maliliit na isolation zone. Ang kanilang pinuno ay kilala bilang ang propeta at madalas siyang gumagawa ng mga broadcast na humihiling sa mga tao na tigilan na ang paggamit ng mga android. Isang gabi sa lungsod, isang mayaman na lalaki ang pumunta sa isang club at tumalon sa maraming tao para makipaglambingan sa isang babaeng dinala niya sa isang eskinita upang halikan. Sa sandaling yun ay isang kakaibang nilalang ang nagpakita at kinuryente silang dalawa, na sumira sa mga surrogate bago tumakas sakay ng motor. Ang mamamatay tao ay nagmamaneho ng napakabilis na naging sanhi ng pagbaligtad at pagbangga ng isang kotse. Ilang sandali pa ay dumating sa pinangyarihan ng krimen ang mga ahente ng FBI na sina Peters at Greer. Binanggit sa kanila ng isang pulis na ang lalaking biktima ay hindi isang rehistradong surrogate ngunit ang babae ay rehistrado gayunpaman ang may-ari ay hindi pa gumawa ng anumang ulat. Ang mga mata ng parehong surrogate ay nasunog at ang memory chip ng lalaki ay nasunog din. Ngunit kinuha pa rin ito ni Greer upang pag-aralan. Pagkatapos ay pumasok ang mga ahente sa apartment ng may-ari ng babaeng surrogate at natagpuan itong patay na may nagdudugong ilong. Nang suriin nila ang mga controller ay natuklasan nila na ang huling nakita ng babaeng surrogate ay ang mga mata ng kanyang kapareha na nasusunog bago ito naputol. Pagkatapos ay umuwi si Greer at kumuha ng isang baso ng tubig para sa sarili, na nagpapatunay na gumagamit din siya ng surrogate. Habang ang android ay ipinasok ang sarili sa cabinet, ang totoong si Greer ay umalis sa control chair at pumasok sa silid ng isang bata kung saan tinititigan niya ang isang larawan niya kasama ang kanyang asawa at kanilang anak. Sumunod ay nilapitan niya ang kanyang asawang si Maggie, na nakikipag-usap sa kanya sa pamamagitan ng kanyang surrogate. Gusto ni Greer na magbakasyon ng hindi gumagamit ng mga android, gusto niyang maglakbay ng totoo. Ipinunto din niya na matagal na silang hindi nagsasama at ang mga surrogates lang nila ang nagkikita. Ngunit sinabi ni Maggie na mas maganda na ang ganitong paraan. Kinaumagahan ay nakita ng ilang estudyante si Jared na namatay at puno ng dugo sa kanyang upuan, ibig sabihin ay siya ang nasa likod ng nasira na lalaking surrogate. Ilang sandali pa ay sinabi ng boss ni Greer na si Andrew ang mga detalye sa mga ahente, 2 tao ang namatay dahil sa pag-atake na natanggap ng kanilang mga surrogate. Nang maglaon ay sinuri ni Greer at Peters ang footage mula sa mga alaala ng mga surrogate at napansin nila ang isang lalaki na may armas, kaya naisip nila na ito ay malamang na homicide. Pagkatapos ay nakatanggap sila ng isang tawag na nagsasabi sa kanila na si Jared ay anak ni Lionel, ang nag-imbento sa surrogacy. Ang kanyang kumpanya na VSI o Virtual Self Industries ay isa sa pinakamalaking kumpanya sa mundo gayunpaman, si Lionel ay tinanggal ng kanyang mga kasosyo halos isang dekada na ang nakalipas. Mula noon si Lionel ay nagpakalayo, ngunit nahanap pa rin ng mga ahente ang kanyang lokasyon at pinuntahan siya sa kanyang lokasyon. Kinausap sila ng isa sa mga surrogate ni Lionel na nagpapaliwanag na hindi sila masyadong nag-uusap ni Jared. Ibinigay din niya kay Jared ang isa sa kanyang mga surrogates noong siya ay tumuntong sa kolehiyo, umaasang makakatulong ito sa kanilang relasyon bilang mag-ama. Nagtanong si Peters ng sunod-sunod na tanong na ikinagalit ni Lionel kaya sinubukan ni Greer na mapakalma siya sa pamamagitan ng pagpapakita ng pakikiramay dahil nawalan din siya ng isang anak na lalaki. Nang tanungin ni Greer kung may gustong manakit sa kanila ni Jared, napagtanto ni Lionel na sinusubukan siyang hanapin ng killer at hindi nito alam na ang surrogate ay nasa ilalim ng kontrol ni Jared. Sa oras na yun ay biglang namatay ang android at lumitaw si Lionel na nakaupo sa kanyang upuan na umiiyak dahil siya ang naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang anak. Pagkatapos ay pumunta sina Greer at Peters sa VSI upang tanungin ang mga kinatawan tungkol sa mga taong namamatay dahil sa kanilang mga surrogate na nasira. Ang mga kinatawan ay nasaktan at sumumpa na ang mga android ay may mga sistema na mapunta sa isang ligtas na kondisyon o fail-safe upang maiwasan ang mga ganitong problema.
Sumunod na ipinakita ng mga ahente ay ang nasunog na chip sa isang engineer na nag-inspeksyon dito at nagpaliwanag na ang tanging bagay na maaaring maging sanhi nito ay ang pagsunog sa lahat ng circuit ng sabay-sabay. Ipinakita rin niya sa kanila na kamakailan ay nakatanggap sila ng isang track ng mga android mula sa militar na nawawala ang kanilang mga mata at identity chips. Pagkatapos ay pumunta ang mga ahente sa isang kampo ng militar, kung saan ginagamit ng grupo ng mga sundalo ang mga surrogate upang lumaban sa isang digmaan sa malayo. Kapag ang isang surrogate ay nawasak sa pamamagitan ng isang putok, ang taong kumokontrol dito ay babalik lamang gamit ang bagong android. Sinabi ng isang koronel sa mga ahente na ang mga sandata na ginagamit ng militar ay hindi makakaapekto sa mga taong kumokontrol sa kanila. Inihayag din niya na ang militar ay inaalis ang ilang bahagi upang panatilihin para sa pagsusuri. Nang maglaon sa istasyon, sa wakas ay nakilala ni Peters ang lalaking may hawak na armas noong gabi bilang si Miles, isang lalaking hindi gumagamit ng mga surrogate. Hindi nagtagal ay sinabi sa kanila ng technician na si Bobby na hindi rin gumagamit ng surrogate, na natagpuan ng Departamento ng Pagsubaybay si Miles dahil sa pagkakaroon ng access ng FBI sa lahat ng mga surrogate sa lungsod. Si Peters ay nananatili kasama si Bobby upang masubaybayan ang mga galaw ni Miles, habang si Greer ay nagmamadaling sumama sa koponan ng pagtugis. Sa oras na yun ay biglang tumunog ang alarm at nakita ni Bobby ang isang lalaki na sinasaktan ng isang babae sa isang hotel, kaya agad siyang kumuha ng disconnection warrant para maisara ang mga surrogates na yun. Nagulat si Peters nang malaman na maaaring gawin ito at kinwestiyon ang moralidad at legalidad sa likod nito, na nag-aalala tungkol sa software na posibleng mapunta sa maling mga kamay. Samantala, si Miles ay sumakay sa kanyang motor sa lungsod habang hinahabol siya ng mga pulis sakay ng mga kotse at sinusundan sila ni Greer gamit ang isang helicopter. Ang motor ay nagpapahintulot kay Mike na gumawa ng ilang kakaibang mga galaw at dumaan sa makitid na mga daan upang makatakas, ngunit sa kalaunan ay na-corner siya at bumagsak sa isang eskinita na nagpapahintulot sa mga pulis na agad nalapitan siya. Doon ay biglang naglabas ng armas si Miles at pinaputukan ang mga opisyal. Tinamaan sila ng isang alon ng kuryente dahilan para magkumbulsyon ang mga surrogate at lumabas ang kanilang mga mata. Pagkatapos ay binaril niya ang helicopter kaya mabilis na nadiskonekta si Greer habang ang piloto ay tinamaan ng kuryente, na naging sanhi ng pag-ikot ng helicopter pababa. Mabilis na pumunta si Miles sa lugar ng mga dread o dread zone at doon ay bumagsak ang helicopter, sa sandaling yun ay bumalik si Greer sa kanyang surrogate at bumagsak din sa dread zone. Sa kabutihang palad, siya ay nabalian lamang ng braso at agad na hinabol si Miles ngunit nang makita ng mga dread na mayroong isang surrogate sa kanilang lugar ay nagalit sila at nagsimulang habulin si Greer. Habang silang lahat ay tumatakbo sa iba't ibang sektor ng lugar, patuloy na sinusubukan ni Miles na gamitin muli ang kanyang armas ngunit hindi ito gumagana. Upang makaabot kay Miles, si Greer ay tumalon at umakyat sa iba't ibang mga istruktura at nabangga ng isang truck sa proseso. Dahil hindi siya nakakaramdam ng sakit ay nagpatuloy lang siya hanggang sa tuluyan niyang ma-corner si Miles at pinilit na kunin ang armas. Ibinigay sa kanya ni Miles ang kanyang bag ngunit bago pa ito mabuksan ni Greer ay bigla na lang siyang binaril. At habang binabawi ni Miles ang bag ay patuloy na binabaril ng isang babae si Greer at tinawag siyang nakakadiri na naging dahilan upang madiskonekta siya sa kanyang surrogate. Pagbalik sa bahay, dumudugo ang iba't ibang parte ng katawan ni Greer at sinubukan na umalis sa kanyang silid, para lang mawala ng malay sa koridor. Sa kabutihang palad ay nahanap siya ni Maggie at tumawag ng ambulansya. Sa ibang lugar, nagising si Miles at nakita ang propeta at ang kanyang mga tauhan sa kanyang bahay na hinahanap ang armas. Nais malaman ng propeta kung saan nanggaling ito kaya ipinagtapat ni Miles na wala siyang ideya, nakipag-ugnayan sa kanya ang isang hindi kilalang tao sa pamamagitan ng mga burner phone at binayaran siya para gamitin ang armas at yun lang ang alam niya. Sa lalong madaling panahon, ang mga balita ay nag-anunsyo na ang propeta ay iniisip na ang nahulog na helicopter ay isang personal na pag-atake sa Dreads kaya nagdeklara ito ng isang revolusyon laban sa lipunan ng surrogate. Sa ospital ay nagising din si Greer at nalaman mula kay Andrew na nasuspinde siya. Galit na lumabas si Greer sa ospital at nakipagkita kay Peters ngunit habang paalis sila ay nahilo siya. Mukhang epekto ito ng paggamit ng surrogate sa mahabang panahon. Sinusubukan ni Peters na kumuha ng isang bagong surrogate para sa kanya, ngunit ang mga random na modelo ay hindi niya nagugustuhan. Pagkatapos ay nagpasya si Greer na pumunta sa lugar ng Dreads, at doon ay pinayagan siyang pumasok salamat sa kanyang tunay na katawan. Habang tinitingnan niya ang paligid, nalungkot siya nang makitang nakapako sa krus ang kanyang surrogate. Nalaman din niyang namatay si Miles kaya pumunta siya sa libing,
Doon ay nagbigay ang propeta ng isang talumpati at ipinaalala sa lahat na ang kamatayan ay tanda ng tunay na sangkatauhan na wala sa mga android. Pagkatapos ng libing ay sinubukan ni Greer na lapitan ang propeta, para lamang bugbugin siya ng kanyang mga tauhan habang pinapaalalahanan siya na ang pakiramdam ng sakit ay ang aktwal na karanasan ng tao. Nang magtanong si Greer tungkol sa armas, ang propeta ay tumawa at sumagot ng may panunuya dahilan upang umalis si Greer. Pagkatapos ay pumasok ang propeta sa kanyang trailer at ipinahayag na nakatago sa ilalim ng sahig nito ang armas. Samantala, si Greer ay sinundo ng isa pang surrogate ni Lionel na nagpapaliwanag na gumagamit siya ng bagong modelo dahil nasa panganib ang kanyang buhay. Sinabi sa kanya ni Greer na ang pumatay kay Jared ay pinatay ng propeta at nagbahagi ng kanyang sariling kwento, namatay ang kanyang anak sa isang aksidente sa sasakyan at wala nang mas masakit pa sa mundo kaysa sa isang magulang na nabubuhay na wala ang kanilang anak. Sinabi ni Lionel na kapag nahanap nila kung saan nagmula ang armas ay matutuklasan nila kung sino ang nagtatangkang pumatay sa kanya. Hindi ito maaaring nanggaling sa dreads dahil hindi sapat ang kanilang mga mapagkukunan. Nang makauwi si Greer ay nadatnan niya si Maggie na may salo-salo kasama ang mga kaibigan, sa loob ay nakipagtalo siya sa kanya dahil gusto niyang makita ang totoong siya at hindi ang android. Sinabi ni Maggie na nagbago na siya at hindi na ito maaaring mabago. Sa kanyang paglabas ay nadismaya si Greer kaya binugbog niya ang isang lalaki doon hanggang sa makita niya ang bakal sa ilalim ng peking balat. Pagkaalis ni Greer ay naglakad ang surrogate ni Maggie para tingnan ang kanyang totoong katawan sa upuan, pagkatapos ay tinanggal ni Maggie ang goggles at umiyak. Bumalik si Greer sa punong tanggapan at nalaman na ang VSI ay gumawa ng isang kontrata ng armas sa militar, ngunit ito ay tinapos na at ang dahilan ay hindi nakalagay. Sa gabi, isang surrogate ang pumasok sa bahay ni Peters upang tingnan ang lahat ng kanyang mga nakuhanan ng video at nalaman ang tungkol sa software ni Bobby na maaaring mag-shutdown sa lahat ng mga surrogate. Pagkatapos ay binaril niya si Peters ng ilang beses bago kinuha ang kanyang sistema at ikinonekta sa isang bagong tao. Sa punong tanggapan, ang surrogate ni Peters ay handa ng kumilos. Kinabukasan ay muling nakipagpulong si Greer sa koronel at ipinakita sa kanya ang larawan ng armas. Inamin ng koronel na yun ang armas ng militar ngunit ang lahat ng mga prototype ay nawasak na matapos nilang matuklasan na pinapatay din nila ang mga tao sa likod ng mga surrogate. Nang ipaalam sa kanya ni Greer na ang dreads ang may hawak ng armas, inanunsyo ng koronel na ang militar na ang bahala sa pagbawi nito. Sa dread zone, ibinigay ng propeta ang armas sa kanyang mga tauhan at inutusan silang ibigay ito kay Peters. Nang maglaon ay sinubukan ni Greer na kausapin si Maggie tungkol sa kanilang relasyon at sa pagkawala ng kanilang anak, nadismaya si Maggie at sinabi na buhay lang siya ngayon dahil sa android na hinahayaan siyang tumakas mula sa totoong buhay. Nang ipilit ni Greer na subukan na talakayin ang bagay na ito, nag-log out si Maggie sa kanyang surrogate at uminom ng gamot ang totoong siya. Sa lalong madaling panahon ng militar ay pinasok ang dread zone upang makuha ang armas. Habang ang mga nakatira doon ay kinakabahan at tumatakbo upang magtago, ang propeta at ang kanyang mga tauhan ay nagsisikap na makatakas para lamang ma-corner ng mga sundalo. Ang magkabilang panig ay agad na nagpaputok, ngunit ang militar ay may mas maraming mga tauhan at mga sandata kaya ang grupo ng propeta ay mabilis na natalo. Ang propeta ay nabaril sa proseso at nang ang mga sundalo ay lumapit sa kanya, sila ay nabigla nang makitang siya ay isa ring surrogate. Lumalabas na kinokontrol pala ni Lionel ang propeta sa buong panahon na ito. Samantala, nakipagkita si Greer kay Peters na nagsabi sa kanya na si Miles ay kinuha ni Andrew upang patayin si Lionel. Agad na pumunta si Greer sa punong tanggapan upang harapin si Andrew, na iniisip na ang VSI ay nagbigay sa kanya ng sandata upang patayin si Lionel para sa kanyang anti-surrogate movement. Nang mag-iwas ng tingin si Andrew, sinaksak siya ni Greer sa likod ng kanyang ulo na naging sanhi ng pag-shutdown ng surrogate. Pagkatapos ay sinuri ni Greer ang computer ni Andrew at nag-download ng lahat ng impormasyon na nauugnay sa pagsasabuatan. Nang umalis si Greer sa gusali, tinawagan ng totoong Andrew ang iba pang mga ahente at sinabihan silang arestuhin si Greer para sa pag-atake sa kanya. Pagkatapos ay nakipagkita si Greer kay Peters sa kanyang sasakyan, at hindi pa rin naghihinala na may bagong tao sa likod ng android. Ipinaliwanag ni Greer na ang mga file ni Andrew ay nagsiwalat na pinopondohan ni Lionel ang samahan ng anti-surrogacy at natagpuan niya ang mga code na kinakailangan upang maisaaktibo ang espesyal na armas. Tumawag si Peters sa punong tanggapan upang sabihin sa kanila kung saan mahahanap si Greer at bigla silang binangga ng isang truck, dahilan para bumaligtad ang sasakyan sa kalsada. Habang papalayo si Peters dala ang armas at ang mga access code,
hinabol siya ni Greer at nagsimula ang isang habulan na nagdulot ng maraming aksidente at maraming pagkasira sa mga lansangan. Ang surrogate ni Peters ay nagpapahintulot sa kanya na iwasan ito gamit ang mga nakakamangha na pagtalon, at si Greer ay bumangga sa isang tindahan kaya si Peters ay nakatakas. Di nagtagal ay lumitaw ang isang grupo ng mga ahente ng FBI na naghahanap kay Greer, kaya nagtago siya at nagnakaw ng isang kotse. Pagkatapos ay tinawagan niya si Bobby at hiniling na shutdown ang Android ni Peters, ngunit huli na ang lahat dahil nauna nang dumating si Peters sa lugar at tinali ang kamay ni Bobby. Ngayon ay sinusubukan ni Peters na i-access ang buong surrogate network, at sa sandaling iyon ay nahanap siya ni Andrew at sinubukan na ipakita sa kanya ang ilang impormasyon para lamang malaman na kinokontrol siya ni Lionel. Sinubukan ng isang desperado na si Andrew na kumbinsihin si Lionel na ang mga surrogate ay mabuti para sa sangkatauhan, ngunit nais ni Lionel na ang mga tao ay mamuhay tulad ng mga aktwal na tao at nagpaputok ng armas upang patayin si Andrew bilang pagganti sa pagkamatay ng kanyang anak. Sumunod ay sinimula ni Peters ang pag-upload ng virus sa surrogate network na nagbabalak na patayin ang bawat tao. Ilang sandali pa ay pumasok si Greer sa bahay ni Lionel at binaril ang mga surrogate na gwardya upang makapasok. Hinanap niya ang bahay at kalaunan ay nakahanap siya ng isang nakatagong pinto na dinadaanan niya, na nakahanap ng isang silid na puno ng mga kahalili, kabilang ang pumatay sa propeta at kay Peters. Si Lionel ay nasa wheelchair na may dalang baril na nakatutok kay Greer at ipinaliwanag niya na ang mga tao sa loob ng mga surrogate ay namatay na, kaya ginagawa niya ang sangkatauhan ng isang pabor. Inanunsyo ng computer na tapos na ang pag-upload ng virus, kaya ang isang nasisiyahang matanda ay nagde-delete sa sarili gamit ang isang kemikal. Pagkatapos ay kinuha ni Greer si Lionel mula sa upuan at kumonekta sa kahalili ni Peter. Kaagad niyang tinawagan si Bobby na nagbibigay sa kanya ng mga tagubilin kung paano itigil ang virus. Nang isang segundo na lang ang natitira, nagawa ni Greer na matakpan ang transmission na nagligtas sa lahat ng mga tao na gumagamit, ngunit ang virus ay umaabot pa rin sa mga kahalili na malapit nang sirain ang lahat. Gusto ni Bobby na turuan si Greer kung paano itigil din yon. Gayunpaman pinapayagan ito ni Greer na magpatuloy upang ang mundo ay maging malaya mula sa mga kahalili. Habang aktibo ang virus, dumating ang isang ahente ng FBI at binaril ang kahalili ni Peters. Hindi nagtagal, ang mga surrogate sa buong mundo ay nagsara at nagsimulang bumagsak, na pinupuno ang mga kalye at mga gusali ng mga walang buhay na robot. Umalis si Greer sa bahay ni Lionel at pinapanood kung paano lumalabas ang mga tao na nalilito at nagtataka. Nang makauwi na siya, sa wakas ay nayakap muli ni Greer ang totoong Maggie. Ang balita ay nag-anunsyo ng mga surrogates ay hindi na gumagana ngunit walang tao na nasaktan, kaya ngayon ang sangkatauhan ay kailangang masanay na mabuhay muli. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!